Oh, pirma niya yan. Kinukumpirma ko na si Nurse Elena Robles ang nag-utos ng maling gamot. Ang mga salitang iyon mula kay Dr. Rafael Cunanan, aglalaking ilang oras pa lang ang nakalipas ay nang akong pakakasalan ako sa harap ng altar, ang tuluyang dumurog sa aking buong pagkatao. Sa isang saglit, hindi lang ang aking lisensya ang nawala, kundi pati na rin ang aking danggal sa harap ng buong ospital. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na silid ng Board of Directors, habang ang mga mata ng mga matataas na opisyal ng San Sebastian Catholic Hospital ay nakatitig sa akin na tila ba ako ay isang kriminal. At si Rafael, ang lalaking minahal ko ng lihim sa loob ng 10 taon, ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Nanatili siyang nakatungo. Hawak ang mga dokumento ng electronic prescription kung saan nakatatak ang aking pangalan at digital signature. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tanungin siya kung bakit. Kaninang umaga lang, sa tahimik na kapilya ng ospital, habang sumisikat ang araw, hinawakan niya ang aking mga kamay at isinuot ang isang simpleng gintong singsing sa aking daliri. Sabi niya, "Elena, sapat na ang 10 taon ng pagtatago natin. Ngayong gabi, ipapakilala kita sa aking pamilya bilang fiancé ko. Haharapin natin sila ng magkasama." Ang init ng kanyang mga labi nang halikan niya ang aking no ay tila ba isang sumpa ng walang hanggang katapatan. Ngunit ngayon, ang singsing na iyon ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa aking balat. Ang lamig ng boses niya nang iharap niya ako sa lupo ng disiplina ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking pangarap at propesyon na binuo ko ng may sipag sa loob ng 10 taon. Isang utang na loob ba ito sa donasyon ng pamilya ng batang pasyente, kaya niya ako nagawang isakripisyo ng ganoon kadali? Si Gabby, ang 7 taong gulang na anak ng pinakamalaking tagapagpondo ng ospital na si Don Ramon Valderrama, ay halos mamatay dahil sa maling dosis ng potassium chloride. Isang gamot na kailanman ay hindi ko kinuha sa stockroom ng walang mahigpit na utos mula sa doktor. Ngunit sa computer ng ospital, ang aking account ang huling nag-login upang aprobahan ang mapanganib na dosis na yon. Nurse Elena, may nais ka bang sabihin bago namin pinal na pirmahan ang iyong suspensyon? Tanong ng pinuno ng board na si Sister Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan, ngunit may kasamang paghatol. Tumingin ako kay Rafael. Isang huling pag-asa ang nag-alab sa aking puso na baka tumingala siya at sabihin ang totoo. Baka sabihin niyang imposible kong gawin yon dahil kasama ko siya sa kapilya nang maganap ang login timestamp. Ngunit nanatili siyang parang estatwa, ang bato. Ang pananahimik niya ang pinakamasakit na sagot. Huminga ako ng malalim upang pigilin ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi ko hahaing makita nila akong umiiyak. Ang aking ina, bago siya pumanaw, ay nagturo sa akin na ang danggal ay hindi binibili ng salapi o nakukuha sa mataas na antas ng lipunan. Ito ay pinoprotektahan ng katotohanan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa. Dahan-dahan, hinila ko ang gintong singsing mula sa aking daliri. Narinig ko ang mahinang singhap mula sa ilang miyembro ng board na hindi nakakaalam sa aming relasyon. Ngunit wala na akong pakialam. Inilapag ko ang singsing sa tapat mismo ng mga kamay ni Rafael. Lalagdaan ko ang suspensyong ito dahil nirerespeto ko ang proseso ng ospital. Ang boses ko ay hindi nanginig, kahit na ang puso ko ay unti-unti nang nagiging abo. Ngunit nais kong irehistro sa opisyal na record, kailanman ay hindi ko pinakialaman ang gamot ni Gabby Valderrama. Hindi ko ninakaw ang buhay ng sinuman at hindi ko ipamimigay ang aking dangal para lamang sa kapayapaan ng mga taong may maling interes sa ospital na ito. Kinuha ko ang panulat at mabilis na nilagdaan ang papel nang hindi inaalis ang aking tingin kay Rafael. Hindi niya ginalaw ang singsing.
Nanatili itong nagnaningning sa ibabaw ng mesa, tila isang patunay ng aming patay na pag-ibig. Paglabas ko ng silid-pulungan, sinalubong ako ng malamig na hangin ng pasilyo ng San Sebastian. Ngunit ang mas masakit ay ang mga mata ng aking mga kasamahang nurse at doktor na nagkakatipon sa may lobby. 2 gwardiya ng ospital ang agad na lumapit sa akin. Tila ba ako ay isang kriminal na kailanman ay walang naiambag sa lugar na ito? Nurse Elena, kailangan po naming bawiin ang inyong ID at kumpiskahin ang mga gamit na pag-aari ng ospital. Sabi ng isa sa mga gwardiya. Ang boses niya ay nahihiya, ngunit walang magagawa. Sa harap ng lahat, habang ang mga bulong ay unti-unting lumalakas tulad ng paparating na bagyo, ibinigay ko ang aking ID card. Nakita ko ang mga dating kaibigan na umiwas ng tingin at ang mga kapwa ko nurse na nagsimula ng mag-usap-usap gamit ang kanilang mga mata. Sa isang sulok ng lobby, nakatayo si Dr. Bianca Almero. Ang kanyang mga labi ay may suot na banayad, ngunit mapang-asar na ngiti. Siyang babaeng laging gustong ipakasal ng pamilya Cunanan kay Rafael, isang doktor mula sa pamilya ng mga aristokrata. Lumakad siya palapit sa akin. Ang kanyang mga takong ay lumikha ng tunog na tila ba bawat hakbang ay pako sa aking kabaong. Sana ay magsilbi itong aral sa iyo, Elena. Bulong ni Bianca nang dumaan siya sa aking tabi, sapat lamang upang marinig ko. May mga lugar na hindi para sa mga katulad mo. Ang San Sebastian ay para sa mga may pangalan, hindi sa mga yugto lamang ng nakaraan. Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako ng tuwid, hawak ang aking maliit na bag ng mga personal na gamit, palabas ng pinto, ang salamin ng ospital na naging tahanan ko sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang ko sa semento ng Maynila ay tila may kasamang bigat ng buong mundo. Pagkarating ko sa aking maliit na silid paupahan sa isang madilim na eskinita, ang katahimikan ng gabi ay sumalubong sa akin tulad ng isang mabigat na kumot. Umupo ako sa gilid ng aking kama, tinitingnan ang aking mga kamay na wala ng suot. Nasingsing, pakiramdam ko ay tuluyan na akong iniwan ng mundo. Ngunit ang tanging bagay na nagpapanatili sa aking pag-asa ay ang aking pangarap na makatapos ng master's degree sa nursing upang makapagturo at makapaglingkod ng mas mataas. Iyon ang aking tanging tiket upang makaalis sa kahirapan at patunayan ang aking halaga ng walang sinumang umaapak sa akin. Biglang tumunog ang aking lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa pag-aakalang baka si Rafael ito na natahan at gustong magpaliwanag, mabilis ko itong sinagot ng may kaunting pag-asa sa aking puso. Hello, Rafael? Ang aking boses ay naputol. Magandang gabi. Ito ba si Miss Elena Robles? Isang formal at malamig na boses ng isang babae ang sumagot sa kabilang linya. Oo po, ako nga po. Tumatawag kami mula sa Scholarship Committee ng Metropolitan Graduate School of Nursing. Nais naming ipabatid sa inyo na nakatanggap kami ng opisyal na ulat ng matinding paglabag sa etika ng inyong kasalukuyang ospital. Dahil dito, ang inyong scholarship para sa master's program ay formal at permanenteng kinakansela simula ngayong gabi. Nabitawan ko ang aking telepono habang pumuputol ang linya. Ang tunog ng formal na boses na yon ay tila huling pako na tuluyang nagbaon sa aking mga pangarap sa ilalim ng lupa. Napatingin ako sa labas ng bintana habang nagsisimulang pumatak ang ulan sa bubong. Naramdaman ko ang tunay na lamig ng kawalan ng hustisya. Buksan mo ito, Elena. Huwag kang magkunwaring bingi dyan. Ang malakas at magaspang na boses ni Aling Martha, ang may-ari ng aking pinapaupahan na silid, ay yumanig sa manipis na pinto. Hindi lang yon. Narinig ko rin ang hagihik at bulungan ng mga kapitbahay sa labas ng eskinita. Sa loob lamang ng isang araw,
Mabilis na kumalat sa buong barangay ang balita na ako ay nasuspend dahil sa pagtatangkang pumatay sa isang batang pasyente sa ospital. "Aalis ako, Aling Martha. Hindi niyo kailangang sumigaw." Mahinahong sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Ang mukha ni Aling Martha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa akin. Mabuti pa nga. Ayokong madamay ang paupahan ko sa isang nursing, walang pakundangan sa buhay ng tao. Alisin mo ang mga gamit mo bago sumikat ang araw bukas. Nang magsara ang pinto, tiningnan ko ang aking stethoscope na nakapatong sa ibabaw ng lumang kahon. Ito ang regalong binili ng aking ina bago siya pumanaw, na pinag-ipunan niya mula sa paglalabada ng mga damit ng ibang tao. Tila, naririnig ko pa ang kanyang boses na nagpapaalala na huwag kong haayaang madungisan ang aking danggal bilang tagapagligtas ng buhay. Pinunasan ko ang isang luhang pumatak sa malamig na bakal nito at dahan-dahan itong inilagay sa aking bag. Kailangan kong bumalik sa San Sebastian sa huling pagkakataon. Hindi upang magmakaawa, kundi upang kunin ang aking mga personal na gamit at ang aking mga dokumento para sa aking pananaliksik ukol sa pamamahagi ng mga gamot na galing sa donasyon. Ang mga papel na yon ang pinagpuyatan ko para sa aking master's thesis proposal, ang aking tanging pag-asa na makabangon. Habang naglalakad ako sa gilid ng administrative wing ng ospital, napatigil ako nang makita ko ang kumpol ng mga reporter at mamamahayag sa tapat ng opisina ng direktor. Sa gitna ng liwanag ng mga kamera, nakatayo si Senyora Amanda, ang mapagmataas na ina ni Rafael, habang masayang hawak ang kamay ni Dr. Bianca Almero. "Napakaligaya ng aming pamilya," anunsyo ni Senyora Amanda sa harap ng mga mikropono. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagalakan. Ang kasal ni na Rafael at Bianca ay gaganapin sa susunod na buwan. Sila ang perpektong tambalan, isang pamilya ng mga doktor na magpapatuloy sa marangal na tradisyon ng San Sebastian. Naramdaman ko ang matinding panunuyo ng aking lalamunan. Si Bianca naman ay nakatayo sa tabi nito, kumikislap ang mamahaling singsing sa kanyang daliri, habang ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa aking direksyon. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting tila nagsasabing, panalo na siya sa lahat ng laban at wala akong puwang sa mundong ito. Umakyat ako sa aking dating nurse station upang kunin ang aking mga papeles sa aking drawer. Ngunit pagbukas ko nito, nakita kong sira ang aking folder. Nawawala ang halos kalahati ng aking mga nakalap na dokumento tungkol sa imbentaryo ng mga mamahaling gamot para sa mga mahihirap na pasyente. Sino ang kukuha nito? Bakit nila pinakialaman ang aking thesis? Bigo at puno ng galit, bumaba ako patungo sa basement parking ng ospital. Ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas sa labas ng gusali, na lumilikha ng malamig at madilim na kapaligiran. Bago ako makarating sa labasan, isang pamilyar na kotse ang huminto sa aking tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Rafael. Mukha siyang pagod, gusot ang kanyang buhok, at may hawak na isang itim na payong. "Elena?" tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. "Huwag ka munang umalis. Kailangan nating mag-usap." "Mag-usap?" Hinarap ko siya ng may galit na hindi ko na kayang pigilin. "Tungkol saan, Rafael? Tungkol sa kasal niyo ni Bianca sa susunod na buwan? O kung paano mo ako pinatay sa harap ng lupon para lamang mapanatili ang iyong posisyon?" Lumapit siya at tinangkang hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis akong lumayo. "Hindi mo naiintindihan, Elena. May mga bagay na kailangan kong gawin. Mas mabuting umalis ka muna ng Maynila. Umalis ka dito. Hindi kita kayang ipagtanggol." Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. "Ipagtanggol? Ang pagtatanggol mo ba ay ang pagpili sa iyong career at kay Bianca habang hinahayaan mo akong maging dumi sa harap ng lahat? 10 taon, Rafael.
10 taon kong tinanggap na maging lihim sa buhay mo dahil sa pamilya mo. At ito ang kabayaran? Sa tindi ng sakit at galit na namuo sa aking dibdib, bago ko pa mapigilan ang aking sarili, dinalaw ng aking palad ang kanyang pisngi. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa basement. Nagulat si Rafael. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi, ngunit walang galit sa kanyang mga mata, tanging lungkot at isang lihim na sakit na hindi ko maunawaan. Tinangka niyang ibigay sa akin ang kanyang mamahaling jacket upang protektahan ako sa lamig ng ulan. Ngunit kinuha ko ito at marahas na itinapon sa basang semento. Huwag mo na akong hahawakan muli, Dr. Cunanan. Bulong ko, bawat salita ay may kasamang patalim. Mula ngayon, patay na ang Elena na handang magsakripisyo para sa'yo. Tumakbo ako palabas ng basement. Hindi alintana ang ulan na dumadampi sa aking mukha. Hinahalo ang aking mga luha sa lamig ng gabi. Dumiretso ako sa terminal ng bus patungong Samar. Hawak ko ang tiket sa aking nanginginig na kamay. Isang biyahe patungo sa isang hindi kilalang lugar, malayo sa mga pangarap na binuo ko sa Maynila. Sumakay ako sa bus at umupo sa tabi ng bintana. Ang makina ng bus ay nagsimula ng umugong at ang sasakyan ay dahan-dapan na gumalaw palayo sa terminal. Pinagmasdan ko ang mga naglalakihang billboard at ang marangyang ilaw ng Maynila na dahan-dahang lumalabo sa likod ng basang salamin ng bintana. Nang huminto ang bus sa huling sangandaan bago tuluyang pumasok sa expressway, napatingin ako sa labas sa ilalim ng post ng ilaw. Sa kabila ng malakas na ulan, nakatayo doon si Rafael. Wala siyang dalang payong, basang-basa ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa umaalis na sasakyan. Ngunit ang kumuha ng aking pansin ay ang kanyang hawak sa kanyang dibdib. Sa kanyang mga kamay ay ang makapal na folder ng aking mga nawawalang papeles sa pananaliksik, ang aking thesis. Nakatitig siya sa boss. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at babala, habang ang sasakyan ay tuluyang humarurot patungo sa madilim at mahabang kalsada ng Samar. Ang tunog ng malalakas na hampas ng alon sa dalampasigan at ang sipol ng hanging dagat ay gising na gising sa aking pandinig sa aking unang gabi sa Samar. Ang maliit at lumang klinika ng barangay na may dingding na gawa sa nipa at kawayan ay tila yayanigin ng bawat bugso ng hangin. Nakahiga ako sa isang manipis na papag, pinagmamasdan ang tumutulong tubig ulan mula sa butas na bubong patungo sa isang plastik na timba. Sa Maynila, mayroon akong malinis na silid at mga modernong kagamitan sa aking paligid. Dito sa Samar, ang tanging meron ako ay ang aking stethoscope, ilang piraso ng bulak, at isang maliit na kabinet na halos walang lamang gamot. Nung unang araw ko, ang mga tao sa nayon ay nakatingin sa akin ng may pag-aalinlangan. Bulong-bulungan nila kung bakit ang isang nurse mula sa isang malaking ospital sa Maynila ay ipapadala sa kanilang liblib na baryo. Akala nila ay pinarusahan ako. O kaya naman ay may nagawa akong hindi mabuti. Nagkulong muna ako sa klinika. Pinanghihinaan ng loob habang inaalala ang sakit ng aking nakaraan. Ngunit ang aking pananahimik ay naputol ng ikatlong gabi. Isang malakas na katok sa pinto ang sumira sa katahimikan ng gabi sa gitna ng bagyo. Binuksan ko ito at nakita ko si Mang Tomas, ang kapitan ng barangay, basang-basa sa ulan at may bitbit na lamparang digas kasama ang isang umiiyak na lalaki na may daladalang buntis na babae. Nurse Elena! Tulong po! Ang asawa ko, si Maria, manganganak na po pero hindi po normal ang posisyon ng bata. Ang sigaw ng lalaki. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Walang doktor sa baryong ito. At ang pinakamalapit na ospital ay 3 oras ang biyahe sa maputik na kalsada. Kung hindi ko sila tutulungan, 2 buhay ang maaaring mawala sa gabing yon. Ipinasok ko sila sa loob. Sa ilalim ng liwanag ng isang lamparang digas, sinuri ko si Maria. Ang bata ay suhi.
Ang mga paa ang unang lumalabas sa halip na ang ulo. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Sa loob ng 10 taon sa San Sebastian, palagi akong may kasamang doktor na nagdedesisyon at umaalalay. Ngunit ngayon, ako lang ang narito sa gitna ng kadiliman. Maria, huminga ka ng malalim. Magtiwala ka sa akin. Bulong ko habang hinahawakan ng kanyang nanginginig na kamay. Ginamit ko ang aking buong lakas at kaalaman. Sa bawat pag-iray ni Maria, dahan-dahan kong inalalayan ang sanggol, ginagamit ang aking mga daliri upang iwasan ang pinsala sa kanyang maliit na katawan, habang sinusunod ang tamang anggulo ng paglabas. Matapos ang halos 2 oras ng matinding kaba, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa maliit na silid. Isang malusog na sanggol na lalaki. Nang linisin ko ang sanggol at ibigay ito sa kanyang ina, dahan-dahan kong naramdaman ang pagkapit ng kanyang maliliit at mainit na daliri sa aking hinlalaki. Sa sandaling iyon, tila ba ang lahat ng sakit, ang siphayo ng pagkakasuspin sa akin sa Maynala, at ang pagtataksil ni Rafael ay pansamantalang naglaho. May halaga pa ako. May buhay pa akong kayang isalba sa mundong ito. Kinaumagahan, nagising ako sa amoy ng mainit na sabaw ng isda. Paglabas ko ng klinika, nagulat ako nang makita ko ang ilang mga kapitbahay na nakapila sa labas, may dalang mga sariwang saging, kamote, at mga huling isda mula sa dagat. Salamat, Nurse Elena, sabi ng asawa ni Maria habang iniabot sa akin ang isang platito ng mainit na pagkain. Kung wala ka, baka wala na ang mag-ina ko. Utang na loob namin sa iyo ang kanilang buhay. Naiyak ako habang tinatanggap ang kanilang mga simpleng regalo. Sa Maynila, ang mga pasyente ay madalas na nakatingin sa amin bilang mga tagapagsilbi lamang ng mga mayayaman. Ngunit dito, ang aking pagmamahal sa propesyon ay sinalubong ng tunay na pagpapahalaga at pagmamahal mula sa mga taong walang-wala. Habang inaayos ko ang lumang cabinet ng gamot pagkatapos ng almusal, napansin ko ang isang lumang bote ng gamot sa pinakailalim ng estante. Pinagmasdaan ko ang label nito. Nakasulat doon ang San Sebastian Catholic Hospital Charity Division. Ngunit ang nakakapagtaka, may isang puting sticker na idinikit upang takpan ng orihinal na expiration date. Nang dahan-dahan ko itong tinalupan gamit ang aking kuko, nakita kong ang gamot ay lagpas na ng 6 na buwan sa petsa ng paggamit. Bakit nakarating dito ang mga ganitong expired na gamot mula sa ospital ni Rafael? Bago ko pa masagot ang aking sarili, narinig ko ang malakas na hiyaw ni Mang Tomas mula sa may pantalan. Nurse Elena, dumating na po ang unang batch ng mga kagamitang medikal mula sa Maynila. May nagpadala po ng mga donasyon para sa klinika natin. Patakbong pumunta ako sa pantalan. Isang maliit na cargo ship ang nakadaong sa tabi ng mga bangkang demotor at ang mga kalalakihan sa baryo ay nagtutulungan sa pagbaba ng malalaking kahon ng kahoy na may tatak na marupok. Nang buksan ko ang unang kahon sa tulong ng isang pait, natigilan ako. Nakabalot sa makapal na plastik ang isang pediatric ventilator at oxygen concentrator, ang pinakabagong modelo ng unit na may selyo ng San Sebastian. Ito ang eksaktong uri ng makina na ginagamit sa emergency room ni Rafael. Ang mga kagamitang imposible para sa isang maliit na klinika sa Samar na magkaroon kung walang makapangyarihang tao sa Maynila na nagmamando sa likod nito. Ang malakas at matining na sipol ng barko ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Samar. Noon una, akala ko ay isa lamang itong ordinaryong bangka ng mga mangingisda. Ngunit ang tunog nito ay mas malalim at mas malapit sa pantalan ng aming barangay. Lumabas ako ng klinika at pinagmasdan ang anino ng isang cargo ship na naghahanda ng dumaong sa ilalim ng madilim na langit. Kinaumagahan. Tinulungan ako ng mga kalalakihan sa baryo na ipasok ang mga bagong kahon sa imbakan ng klinika.
Nilapitan ko ang pediatric ventilator na nakuha namin nung isang araw. Gamit ang aking pluma, isinulat ko ang serial number nito at sinimulang suriin ang mga papeles na kasama sa kahon. Walang opisyal na invoice ng donasyon. Walang pirma ng direktor ng San Sebastian. Upang makasiguro, lihim kong pinuntahan ang lumang website ng imbentaro, yun ang ospital na maaari ko pa ring ma-access gamit ang aking lumang account. Nang ilagay ko ang serial number ng makina, laking gulat ko nang makitang nakatala ang unit na ito bilang tuluyan ng nasira at itinapon nung nakaraang buwan. Ngunit nareto ito sa aking tapat, bago, gumagana at walang kahit isang gasgas. Isang peking pagtatapon upang ilipat ang mga mamahaling ari-ariya ng ospital nang walang nagtatanong. Nagsimula ako maghalungkat sa iba pang mga kahon ng suwero at hiringgilya. Sa pinakailalim ng isang kahon ng dextrose, may nakita akong isang sobre. Nang buksan ko ito, walang pangalan ng nagpadala. Ang taming laman ay isang piraso ng papel na may sulat kamay. Ang iyong pananaliksik ay totoo, Elena. Huwag kang susuko. Ginagamit nila ang samar bilang tambakan ng mga gamot na deklaradong expired na upang linisin ang pera ng pondo. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang sulat. Ngunit ang mas nagpadurog sa aking puso ay ang mga piraso ng papel na kasama sa loob ng sobre. Ang mga ito ay mga pinagpunit-punit na pahina na may aking sulat kamay. Mga bahagi ng aking nawawalang thesis tungkol sa maling pag-ikot ng donasyong gamot na nawala sa aking drawer sa Maynila nung araw na ako ay patalsikin. Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang lamparang delangis na unti-unting namamatay, naupo ako sa sahig at dahan-dahan kong pinagdugtong-dugtong ang mga pinunit na papel gamit ang pandikit. Ito ang aking gabi-gabi na pananaliksik na pinagpuyatan ko sa loob ng 2 taon. Ang bawat pahina na aking naisalba ay tila isang matalim na paalaala na hindi ako nagkakamali, na ang aking hinala tungkol sa korupsyon sa ospital ay may matibay na batayan. Habang sinusuri ko ang shipping receipt ng bagong dating na cargo, napansin ko ang isang malaking detalye. Ang kumpanyang naghatid ng mga kahon ay nakapangalan sa Valderrama Logistics, isang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Don Ramon, ang ama ng bata na muntik nang mamatay dahil sa maling gamot. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Lihim kong tinawagan si Nurse Karen, ang aking matalik na kaibigan at kasamahan sa San Sebastian. Elena! Salamat at tumawag ka! Bulong ni Karen sa kabilang linya. Tila ba nagtatago siya sa isang sulok upang hindi marinig ng iba. Huwag kang tatawag sa numerong ito muli gamit ang iyong lumang SIM card. Binabantayan nila ang lahat dito. Karen, anong nangyayari dyan? Nakatanggap ako ng mga mamahaling ventilator mula sa San Sebastian. Tanong ko. Si Rafael, si Dr. Cunanan, pinagbabawalan siyang humawak ng mga malalaking operasyon na yon. Binabantayan siya ng sarili niyang ina at ng pamilya Almero. Mabilis na paliwanag ni Karen. At si Bianca, siya na ang bagong tagapamahala ng Valderrama Charity Fund. Elena, may mga dokumentong nawawala sa records room pagkatapos mong umalis. Sabi ni Dr. Cunanan sa akin bago siya ilipat ng departamente, kung sakaling makipag-ugnay ka, sabihin ko raw sa'yo na wag kang babalik ng Maynila. Hindi ligtas para sa iyo. Ibinaba ko ang telepono ng may mabigat na dibdib. Ang sakit ng pagtataksil ni Rafael ay naroroon pa rin. Ngunit bakit tila sinusubukan niya akong protektahan mula sa malayo? O baka naman sinusubukan niya lang akong ilayo upang hindi ko masira ang bago niyang buhay kasama si Bianca? Iniligpit ko ang aking mga dinalitang papel sa aking bag. Nayon ay sigurado na ako. Ang aking pagkakasuspend ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali sa gamot ng isang pasyente. Ito ay isang planadong pagpapatalsik sa akin dahil ang aking pananaliksik ay malapit ng magbunyag sa kanilang malaking krim sa pananalapi.
Hawak ko ang susi sa kanilang lihim at hindi ko hahayang ibaon nila ito sa limot. Biglang bumukas ng marahas ang pinto ng klinika. Si Mang Tomas, ang kapitan, ay nandoon, hinihingal at namumutla ang muka. "Nurse Elena, tulong po!" Ang sigaw niya habang itinuturo ang dalampasigan. "May isang Marangyanyate mula sa Maynala ang dumaong ngayon lang. May dala silang bata na nangingisay at nagdidiliryo. Sabi ng mga tauhan doon, ikaw lang daw ang nurse na may kakayahang magsalba sa kanya dito." Napakalakas ng buhos ng ulan sa labas ng maliit na klinika. Ngunit mas malakas ang ingay ng mga yabag at sigawan sa loob. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana ang pumasok, habang inaalalayan ng isang kasamahang buhat-buhat ang isang batang lalaki na namumutla at nangingisay dahil sa matinding lagnat at pag-ubo ng dugo. "Tumabi kayo! Dalhin niyo rito ang bata!" Sigaw ko habang mabilis na inihahanda ang papag at ang ilang natitirang kagamitang medikal. Nang ilapag nila ang bata sa higaan, nanigas ang buong katawan ko. Si Gabby, ang batang muntik nang mamatay sa Benguén, San Sebastian dahil sa maling dosis ng gamot na ibinintang sa akin. Ngayon ay nasa harapan ko na naman, hinahabol ang hininga at nag-aagaw buhay sa liblib na baryo ng Samar. Bago pa ako makagalaw upang magkabit ng IV line, isang pamilyar at may edad na lalaki ang pumasok sa pinto. Si Don Ramon Valderrama. Ang bilyonaryong tagapagpondo ng ospital, ang taong nagbanta kay Rafael, at ang may-ari ng duhat na yate na nagdala sa kanila rito. "Ikaw!" Sigaw ni Don Ramon nang makilala niya ako. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot para sa apo. "Ikaw ang nurse na nagtangkang pumatay sa anak ko sa Maynila. Anong ginagawa mo rito? Kung may mangyari kay Gabby, ipapatapon ko ang buong baryong ito." Hindi ako natakot sa kanyang banta. Sa gitna ng tensyon, tinignan ko siya ng diretso sa mga mata. "Kung gusto mong mabuhay ang apo mo, manahimik ka at lumabas, o kaya ay tulungan mo akong iligtas siya. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ko rito, wala sa Maynila." Hinarap ko si Gabby ng may buong profesionalismo. Sininyasan ko ang isa sa mga tauhan na tulungan akong buksan ang dextrose. Ngunit mabilis kong napansin ang mapanganib na palatandaan. Ang bata ay may matinding internal bleeding, at ang karaniwang uri ng plasma o dugo na meron kami sa maliit na klinika ay hindi sapat. Ang kanyang dugo ay mabilis na bumababa at kailangan niya ng agarang pagsasali ng dugo sa loob ng susunod na 10 minuto. Kailangan natin ng fresh frozen plasma o buong dugo agad. Type O negative o kaya ay compatible donor. Sigaw ko sa mga kasama ni Don Ramon. Umiling ang personal na doktor na kasama nila. "Wala kaming dalang ganong klase ng dugo. Naubos ang baon naming cold storage habang naglalakbay kami sa dagat." "Kung gayon, susuriin ko ang dugo ninyo." Mabilis kong kinuha ang rapid blood typing kit. Sinuri ko si Don Ramon at ang mga tauhan nito. Subalit lumitaw ang isang nakagugulat na katotohanan. Walang ni isa sa kanila ang may tumutugmang uri ng dugo para kay Gabby. Ang bata ay may napakadirihang uri ng antibodies na tumatanggap lamang ng tiyak na genetic match. Napaatras si Don Ramon, namumutla ang labi. Paanong walang tugma? Ako ang ama niya." Hindi sapat ang pagiging ama sa panahong ito kung ang katawan ng bata ay may kakaibang genetic marker. Nanginginig ang boses ko habang tinitingnan ang reaktibong reaksyon sa test kit. Ang ganitong klase ng bihirang dugo, sa pamilya lamang namin ito matatagpuan. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ni Don Ramon habang nakatitig sa akin na parang may multo siyang nakita. Ibig kong sabihin. Malamig na turan ko habang kinuha ang karayong at kinuha ang sarili kong dugo upang i-crossmatch kay Gabby. Ako lang ang may kakayahang magligtas sa kanya ngayon. Dahil ang batang ito, ang kadugo ko rin.
Ilang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid, tanging ang tunog ng hirap sa paghinga ni Gabby ang maririnig. Inilagay ko ang aking dugo sa tabi ng sample ng bata. Makalipas ang ilang segundo, nagkulay berde ang solusyon. Senyales ng isang perpektong pagkakatugma. Napaupo si Don Ramon sa isang silya. Nanginginig ang mga kamay. Ikaw pala ang anak ng unang asawa ko sa probinsya na matagal ko nang itinago sa ere. Ikaw ang kapatid sa ama ni Gabby. Oo, ang sagot ko, habang mabilis kong ikinakabit ang tubo ng pagsasalin ng dugo mula sa aking braso papunta kay Gabby. At ngayon, ang anak ng lalaking tumalikod sa amin at nagtangkang pumatay sa aking kinabukasan ay nakasalalay ang buhay sa dugong pilit niyang kinalimutan. Habang dahan-dahang umaagos ang aking dugo patungo sa katawan ng bata, naramdaman ko ang paghupa ng panginginig ni Gabby. Nakaupo si Don Ramon sa tabi, nakayuko at umiiyak sa kahihiyan at pagsisisi. Ngunit wala akong panahon para sa kanyang mga luha. Ang dugong ibinigay ko ay patunay na kahit anong pilit nilang itapon o tapakan ng aking pagkatao, ang aking etika at pagkatao ay hinding-hindi nila kailanman mapapatay. Makalipas ang ilang oras ng matinding pag-aalaga, tuluyan ang kumalma ang pag-inga ni Gabby. Ang lagnat nito ay bumaba na, at ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unti nang nagbabalik. Nakatayo ako sa tabi ng papag, inaayos ang huling dextrose habang pinagmamasdan ang natutulog na bata. Ang dugong dumadaloy ngayon sa kanyang mga ugat ay nagmula sa akin. Ang parehong dugog minaliit at itinakwil ng pamilyang Valderrama. Sa labas ng silid, nakaupo si Don Ramon sa isang lumang silya na gawa sa kawayan. Ang dating mayabang at makapangyarihang bilyonaryo ay tila namusali sa loob lamang ng isang gabi. Nang lumapit ako para kunin ang mga ginamit na medical waste, nanginginig siyang tumingala sa akin. Elena, mahina at basag ang boses niya. Salamat. Salamat sa pagliligtas kay Gabby. Kung ano man ang gusto mo, pera, ari-arian o posisyon sa Maynila, ibibigay ko. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko at ng aking pamilya sa'yo. Tumigil ako sa paglakad. Tinitigan ko ang lalaking nagpakilala bilang aking ama. Isag-ama na pinili ang yaman at kasikatan kaysa sa pamilyang iniwan niya sa hirap noon. Hindi ko kailangan ng pera mo, Don Ramon. Malamig kong sagot. At lalong hindi ko kailangan ng awa mo. Ang ginawa ko ay para sa pasyente, hindi para sa taong tumalikod sa sarili niyang dugo. Alam ko na karapat-dapat kang magalit. Sambit niya habang pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Pero kailangan mong malaman ng totoo, Elena. Ang pagpapatalsik sa iyo sa San Sebastian, hindi lang yon simpleng kagustuhan ni Rafael o ng Board of Directors. Si Bianca ang utak ng lahat. Napatigil ako. Ang pangalan ni Bianca ay tila isang matulis na tinik na sumugat muli sa aking tainga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko habang unti-unting lumalapit ang aking dibdib sa kaba. Nung panahong nag-a-apply ka para sa iyong master's scholarship at isinumit mo ang iyong pananaliksik tungkol sa pondo ng mga donasyon, nalaman ni Bianca na ang thesis mo ay direktang tumutukoy sa mga anomalya sa financial audit ng Valderrama Foundation, pagtatapat ni Don Ramon habang hinahawakan ang kanyang ulo sa sobrang pagsisisi. Ang pamilya ni Bianca ang namamahala sa distribusyon ng mga gamot. Matagal na nilang kinurakot ang pondo para sa charity wards at ang kasong ibinintang sa iyo tungkol sa maling gamot ni Gabby. Ginawa ni Bianca yon para 2 ibon ang matamaan ng isang bato. Maalis ka sa tabi ni Rafael at mailibing ng tuluyan ang iyong pananaliksik. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang mga huling piraso ng puzzle ay unti-unting nabuo sa aking isipan. Ang nawawalang folder ng thesis sa aking drawer,
Ang kakaibang pagmamadali ng board na suspindihin ako ng walang malalim na investigasyon, at ang pilit na pag-areglo ng kaso ni Rafael. Lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking sabotahe na pinangunahan ni Bianca. At si Rafael? Tanong ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig sa halo-halong galit at sakit. Alam ba niya ito? Alam niya na may anomalya. Ngunit hindi niya alam na ikaw ang sinadya nilang sirain sa simula pa lang. Depensa ni Don Ramon. Nung gabing yon, pinagbantaan ka agad ni Bianca si Rafael na kung kakampihan ka niya, ibubunyag niya ang mga peking dokumento laban sa ospital at ipapasara ang buong pediatric department kung saan nakasalalay ang buhay ng mga mahihirap na bata. Pinili niyang isakripisyo ka para sa mas malaking kapakanan ng iba. Isang desyong yung akala niya ay tama, ngunit sumira sa inyong dalawa. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking labi. Isang sakripisyo na naman. Isang desisyong ginawa para sa akin ng walang pahintulot ko. Yun ang sumira sa amin ni Rafael. Ang kanyang paniniwala na kaya niyang desisyon ang kapalaran ko nang hindi ako kinakausap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang nurse na tatakbo at magtatago sa Samar. Kung ganun, sambit ko habang itinaas ko ang aking baba. Ang takot na naramdaman ko noon ay tuluyan ng napalitan ng apoy ng katarungan. Oras la para ibalik ko sa kanila ang lahat ng utang nila sa akin. Bago pa makapagsalita si Don Ramon, narinig namin ang tunog ng isang satellite phone na tumutunog mula sa bulsa ng isa sa mga tauhan niya. Inabot ito sa kanya. Habang kausap niya ang nasa kabilang linya, ang mukha ni Don Ramon ay namutla ng husto. Don Ramon, may problema po sa Maynala. Nanginginig na sabi ng tauhan. Si Dr. Bianca Almero. Sinimula na nilang i-format ang mga pangunahing server ng San Sebastian Hospital ngayong gabi upang burahin ang lahat ng digital audit trails ng Valderrama Foundation. Napakuurap ako. Kung tuluyang mabubura ang mga server na yon, mawawala ang nag-iisang ebidensya na magpapatunay ng aking kawalang sala at ng kanilang korupsyon. Tiningnan ko si Don Ramon. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon ng isang amang gustong ituwid ang kanyang mga pagkakamali. May eroplano ako na naghihintay sa pribadong paliparan ng Samar. Sabi ni Don Ramon habang mariing hinawakan ang aking balikat. Ihahatid kita pabalik ng Maynila, Elena. Itama natin ang lahat. Tumango ako. Hilubad ko ang aking puting apron, kinuha ang aking stethoscope at isinuot ito ng may buong pagmamalaki. Tapos na ang pagtatago ko. Ang ingay ng makina ng pribadong eroplano ay parang hagupit ng hangin habang binabagtas namin ang kalanghitan mula Samar patungong Maynila. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana kung saan unti-unting lumiletaw ang mga kumikislap na ilaw ng kabisera, naramdaman ko ang kakaibang pagbabago sa aking dibdib. Wala na ang takot. Wala na ang pangamba na minsang lumamon sa akin noong araw na lumayas ako ruong luhaan. Ang natira na lamang ay ang malamig at matalim na determinasyon ng isang taong walang nang mawawala. Nang lumapad ang eroplano sa isang pribadong hangar, sumalubong sa amin ang isang itim na van na inihanda ni Don Ramon. Pagdating namin sa Benvien, San Sebastian, ang paligid ng ospital ay abalang-abala dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga pasyente ang biktima ng lumalalang epidemya ng dengue at lagnat. Ang mga koridor ay puno ng mga taong naghihintay, mga pamilyang nag-aalala, at mga nurse na haggard at kulang sa tulog. Nagsuot ako ng simpleng scrub suit at puting lab coat at ibinalot ang aking ID card sa aking leeg. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa pangunahing pintuan ng emergency room. Sino ka? Hindi ka maaaring pumasok dito kung wala kang clearance.
ang mabilis na sita sa akin ng isang bagong resident doctor na hindi ko kilala nang dumaan ako sa triage area. Tumigil ako at dahan-dahang lumingon. Kung gusto mong mabuhay ang mga pasyenteng nakapila sa labas, tumabi ka. Malamig kong sagot. Ang boses ko ay may awtoridad na nagpatigil sa kanya. Hindi na ako ang nurse na yuyuko at mangangatog kapag sinisigawan ng mga doktor. Agad akong dumiretso sa mga pasyente. Nakita ko si Nurse Karen na nag-aayos ng suwero sa isang matandang pasyente. Nang makita niya ako, halos mabitawan niya ang hawak niyang hiringgilya. Elena? Diyos ko, Elena! Paano ka nakabalik dito? May warrant of arrest laban sa iyo mula sa board kung magpapakita ka rito. Nanginginig na bulong ni Karen habang hinila ako sa isang tabi. Huwag kang mag-alala kay Karen. Hindi ako narito para magtago. Seryoso kong sambit. Nasaan si Rafael? At nasaan si Bianca? Si Dr. Cunanan ay nasa silid operasyon kanina pa. Sinusubukang iligtas ang isang kritikal na pasyente. Si Bianca naman, kasamang ilang tauhan ng IT department. Kanina pa sila sarado sa pangunahing server room sa basement. Sabi nila, nag-a-upgrade daw ng sistema, pero alam ko ang ginagawa nila. Sinasadya nilang burahin ang mga database. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Habang abala ang buong ospital sa pag-atake ng epidemya, mabilis akong naglakad patungo sa basement kung saan matatagpuan ang puso ng sistema ng ospital. Habang binabagtas ko ang pasilyo patungo sa server room, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso sa bawat hakbang. Subalit bago pa ako makarating sa tapat ng pintuang salamin, isang pamilyar na figura ang humarang sa aking daan. Si Rafael. Gusot ang kanyang puting damit pang-opera. Pagod na pagod ang kanyang mga mata at may bahid pa ng dugo ng pasyente ang kanyang manggas. Nang makita niya ako, natigilan siya. Para siyang nakakita ng multo. Elena. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang emosyon. Bumalik ka. Sinabi ko sa iyong huwag kang babalik dito. Delikado. Hinarap ko siya ng may matatag na paninindigan. Walang bakas ng pagiging mahina o pag-asa ng dati naming pag-ibig sa aking muka. Kailangan kong bumalik, Rafael. Dahil habang nagtatago ako sa Samar, ang mga taong pinagkakatiwalaan mo rito ay patuloy na pinarurumi ang pangalan ko at ninanakawan ng mga mahihirap. Alam ko ang ginagawa nila. Mabilis niyang sagot habang humahakbang papalapit sa akin. Alam ko ang tungkol sa server room, kaya nga pinipigilan kita. Si Bianca at ang pamilya niya ay may mga tauhan sa loob. Kung pupunta ka ron ng mag-isa, ikaw ang idinidiin nila sa huling pagkakataon. Kung gayon, sabay nating harapin sila. Paghamon ko, sabay tingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. O pipiliin mo na naman silang protektahan tulad ng ginawa mo nun? Natigilan si Rafael sa aking sinabi. Ang mga mata niya ay nagpakita ng matinding kirot. Subalit makalipas ang isang segundo, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng isang matigas na desisyon. Inayos niya ang kanyang kwelyo at hinawakan ang aking siko. Hindi na ngayon, Elena. Seryosong wika ni Rafael. Hinding-hindi na muli. Sabay kaming lumakad patungo sa pintuan ng server room, handang-handang wakasan ang kasinungalingang sumira sa aming mga buhay. Malamig na hangin mula sa mga aircon units ng server room ang sumalubong sa amin pagkabukas pa lang ni Rafael sa pangunahing pinto gamit ang kanyang emergency Mastercard. Ang silid ay madilim. Tanging ang pulang ilaw ng mga rack ng server at ang puting sinag ng laptop screen ang nagbibigay liwanag. Nakatayo si Bianca sa harap ng pangunahing terminal. Ang kanyang buhok na karaniwang nakabuhol ng maayos ay bahagyang magulo at ang buha niya ay nanginginig sa matinding tensyon habang mabilis na pumipindot sa keyboard. Sa tabi niya ay dalawang lalaking bayaran mula sa pribadong security agency. Dr. Cunanan, anong ginagawa mo rito?
Sigaw ni Bianca nang makita kami. Nang sulyapan niya ako sa likod ni Rafael, ang kanyang ekspresyon ay namutla na parang tinubuan ng takot bago napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Ang nurse na takas mula sa Samar. Talagang maghanap ka pa ng kapahamakan dito, ano? Itigil mo na ang ginagawa mo, Bianca. Malamig at madiing wika ni Rafael habang humhakbang papasok. Tapos na ang laro. Alam na namin ang lahat. Ang pag-hack mo sa account ko, ang pagpapalit ng electronic prescription ni Gabby, at ang pagkuha mo ng mga dokumento sa pondo ng Valderrama Foundation. Tumawa si Bianca ng malakas. Isang tawa na walang kabuhay-buhay at puno ng kawalan ng katinuan. Alam? Anong alam ninyo? Walang makakapagpatunay niyan dahil sa loob ng ilang minuto, ang buong database ng ospital na ito kasama ang kasaysayan ng iyong minamahal na nurse ay mabubura ng tuluyan. Humarap si Bianca sa isa sa mga lalaking kasama niya. Kunin niyo sila. Huwag ninyong hayaang makalapit sila sa terminal. Mabilis na kumilos ang dalawang gwardiya. Susugudin sana kami ni Rafael, ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis akong dumukot ng isang maliit na bote ng antiseptic solution mula sa bulsa ng aking lab coat at ibinuhos ito ng direkta sa sahig sa kanilang daraanan, sabay sipa sa isang kahon ng mga kable upang matisod ang nauuna. Habang abala si Rafael sa pakikipag-agawan sa unang gwardiya, mabilis akong lumusot patagilid patungo sa kinatatayuan ni Bianca. Hindi mo na maitatago ang katotohanan, Bianca! Sigaw ko habang inabot ang kable ng laptop na ginagamit niya para sa pagbura ng data. Bitawan mo yan! Tili ni Bianca habang sinubukan akong sabunutan at itulak. Nagpambuno kami sa tabi ng server rack. Sa kabila ng kanyang galit, nakuha ko ang isang maliit na USB flash drive na nakasaksak sa terminal. Ang drive na naglalaman ng pangunahing kopya ng mga peking dokumento at ang tinanggal na digital audit log. Rafael! Huli ko na! Sigaw ko habang itinaas ang USB flash drive. Nang makita ni Bianca na nakuha ko ang ebidensya, nawalan siya ng ulirat sa labis na galit. Dinampot niya ang isang mabigat na hard drive mula sa mesa at akmang ihahagis sa akin upang basagin ang aking ulo. Elena, mag-ingat ka! Sigaw ni Rafael. Bago pa maibato ni Bianca ang hawak, mabilis na kumilos si Rafael, tinulak si Bianca palayo sa terminal at sinangga ang pagbagsak ng hard drive na tumama sa kanyang braso. Ngunit huli na ang lahat para sa kanilang sistema. Sa pagkakabangga nila sa pangunahing server, ang automated backup system ng ospital ay kusang nag-activate at ang mga screen sa paligid ay naglabas ng isang malaking kulay birding mensahe. Audit trail restored and secured. Natahimik ang buong server room. Ang mga gwardiya ay napatigil sa pag-atake nang bumukas ang pinto sa likod namin at iniluwal nito ang ilang pulis kasama si Don Ramon. Nakataas ang mga kamay ng mga pulis habang nilapitan si Bianca na ngayon nakalugmok na sa sahig, umiiyak sa matinding kabiguan. Dr. Bianca Almero, ikaw ay inaresto sa salang pagnanakaw ng pondo, pagtamper ng ebidensya at cybercrime, sabi ng pinuno ng mga pulis habang iginapos ang mga kamay nito. Habang inilalabas si Bianca sa silid, lagtag po ang aming mga mata. Wala na ang mapagmataas na ngiti sa kanyang labi. Tanging pot at kawalan ng pag-asa ang natitira. Napaupo si Rafael sa gilid ng mesa, hinihingal habang hinahaplos ang kanyang braso na tinamaan ng hard drive. Lumapit ako sa kanya, kinuha ang aking stethoscope mula sa leeg at sinuri ang kanyang kalagayan. Ayos ka lang ba? Tanong ko. Ang boses ko ay bumaba ang boses sa tono ng pag-aalala. Tumingala si Rafael at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, numiti siya ng may kapayapaan sa kanyang mga mata. Masakit ang braso ko, Elena. Pero mas masaya ang puso ko ngayon dahil sa wakas, nakita ko ng malinaw ang katotohanan. Ang maliwanag na sinag ng araw sa labas
ay sumisagos sa pagtatapos ng madilim na kabanata sa Benvién, San Sebastian. Subalit, bago tuluyang mahinuha ang hustisya, kailangang ilatag sa harap ng buong pamunuan at ng batas ang mga huling ebidensya na magpapatunay ng buong katotohanan. Kinaumagahan, ang malaking conference hall ng ospital ay napuno ng mga miyembro ng Board of Directors, mga kinatawan mula sa Department of Health, mga mamahayag mula sa iba't ibang media network, at ang mga manggagamot ng institusyon. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, suot ang aking puting lab coat, hawak ang maliit na USB flash drive na naglalaman ng digital audit log na sinagip namin ni Rafael mula sa server room. Si Don Ramon Valderrama ay nakaupo sa unang hanay, tahimik habang nakayuko. Habang sa kabilang panig naman ay nakaupo si Bianca. Malamig ang ekspresyon at nakaposas ang mga kamay, binabantayan ng 2 pulis. Isang magandang umaga sa ating lahat. Bungad ko. Ang boses ko ay matatag at umalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang pag-iimbot ng kaba. Narito ako ngayon hindi upang magtanggol sa aking sarili, kundi upang ilatag ang mga katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng takot at kapangyarihan. Sinaksak ko ang USB flash drive sa pangunahing projector ng silid. Agad na lumitaw sa malaking screen ang mga dokumento at talaan ng transaksyon ng Valderrama Foundation. Noong mga nakaraang buwan, pinaratangan ako ng paglabag sa etika at pagpapakain ng maling gamot sa isang batang pasyente. Pagpapatuloy ko habang lumalakad palapit sa screen. Subalit ayon sa digital log na ito, ang huling nag-access sa electronic prescription system ng gabing yon ay hindi nagmula sa aking account, kundi ginamit ang aking nawawalang ID badge. Isang badge na nawala sa akin ilang oras bago ang insidente at napatunay ang hinawakan ni Dr. Bianca Almero. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng bulwagan. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, habang si Bianca naman ay pilit na suminghal. "Mga kasinungalingan!" sigaw ni Bianca mula sa kanyang upuan. "Ginawa niya yan para pagtakpan ang sarili niyang kapabayaan." Tumahimik ka, Bianca! Isang malakas na boses ang pumutol sa kanya, si Rafael. Tumayo siya mula sa likuran ng bulwagan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang pag-aalindangan. Lumakad siya patungo sa gitna, tumabi sa akin at humarap sa lupon ng mga direktor. Ako si Dr. Rafael Cunanan, ang dating Head of Emergency Department. Wika ni Rafael ng may buong diin. Inaako ko ang buong responsibilidad sa pagpapatibay ng maling suspensyon laban kay Nurse Elena Robles noon. Niyat ginawa ko yon sa ilalim ng matinding banta at pamimilit mula kay Bianca at sa kanyang pamilya na nagbanta na ipapasara ang pondo ng buong pediatric ward kung hindi ko susundin ang kanilang utos. Si Elena ay inosente. Ang tunay na salarin ay nasa harapan ninyo ngayon, ang taong sistematikong nagnakaw sa pondo ng mga mahihirap na pasyente. Binuksan sa screen ang karagdagang mga dokumento. Ang listahan ng mga peking resibo ng mga gamot na itinapon umano, ngunit dinala at ibinenta sa mga lalawigan tulad ng Samar. Pati na rin ang mga bank account sa ibang bansa na nakapangalan kay Bianca. Napaiktad si Don Ramon sa kanyang upuan nang makita ang mga numero ng account. Tumayo siya at humarap sa mga mamahayag. Totoo ang sinabi nila. Ako ay nabulag sa kayamanan at takot na madumihan ang aking pangalan, kaya hinayaan ko silang patakbuhin ang pundasyon sa maling paraan. Ngunit na yung nakita ko ang ginawa nila sa aking sariling anak, kay Elena, hindi na ako mananahimik pa. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng mga sunod-sunod na camera flash at bulong-bulungan ng mga mamahayag. Si Bianca, na nakitang wala ng lusot, ay napaupo na lamang habang manginginig ang mga labi. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng San Sebastian ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Lumapit ang mga awtoridad kay Bianca at pormal siyang dinala palabas ng bulwagan.
Ang iba pang mga kasabwat niya sa IT department at administrative office ay inaresto rin ng sunod-sunod. Nang matapos ang pagpupulong, ang malaking bulwagan ay unti-unting umunti ang tao. Naiwan kami ni Rafael sa gitna. Ang bigat na mga nakaraang buwan ay tila unti-unting nawala sa hangin. Lumapit sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit puno ng paggalang. Elena, natapos na ang bangungot. Patawarin mo ako kung huli na nang tumayo ako sa tabi mo. Tinitigan ko siya nagmay kalmado at mapayapang damdamin. Hindi huli ang lahat, Rafael. Dahil sa wakas, nakatayo na tayong dalawa hindi sa dilim ng lihim, kundi sa liwanag ng katotohanan. Ang hangin sa labas ng gusali ng korte at ng komite ng pamamahala ng Benguet San Sebastian ay tila naging magaan. Ngunit para sa akin, ang bawat hakbang patungo sa bulwagan ng pagdinig ay may dalang bigat na mga sugat na matagal ring naghilom. Nayon ang araw ng pinal na hatol ng Board of Directors at ng Professional Regulation Commission ukol sa aking lisensya at kay Rafael. Ang buong bulwagan ay siksikan. Ang mga upuan na dati ay pinag-upuan ng mga taong humatol sa akin ng walang taros ay puno ngayon ng mga mamahayag, mga nurse na sumusuporta sa akin at ang mga opisyal mula sa Department of Health. Si Bianca ay kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa patong-patong na kasong sibil at kriminal, habang si Don Ramon naman ay voluntaryong tumiwalag sa lahat ng posisyon sa Valderrama Foundation upang ituwid ang kanyang mga nagawa. Tumayo sa gitna ng silid si Sister Teresa, ang pinuno ng Board of Directors, hawak ang isang opisyal na dokumento. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may bakas ng kaluwagan ng magtama ang aming mga mata. Matapos ang masusing investigasyon ng ating komite, kasama ang digital forensic evidence at ang testimonya ng mga opisyal ng pamahalaan, ibinababa na namin ang pinal na pasya. Panimula ni Sister Teresa. Ang parusang suspensyon at ang mga paratang laban kay Nurse Elena Robles ay formal at ganap na pinawawala ng bisa. Siya ay pinapabalik sa San Sebastian Catholic Hospital na may buumdor karangalan kasama ang pagpapanumbalik ng kanyang scholarship para sa master's degree sa nursing. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw sa buong bulwagan. Ang ilang mga kasamahan kong nurse ay napapalakpak habang pinupunasan ng kanilang mga luha. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Pagkatapos ng lahat ng luha, pag-alipusta at pag-iisa sa samar, sa wakas ay naibalik din ang aking pangalan at danggal. Sumunod na tumingin si Sister Teresa kay Rafael, na tahimik na nakatayo sa aking tabi. Dr. Rafael Cunanan, wika ni Sister Teresa. Bagamat tinulungan mo kaming ibunyag ang katotohanan sa huling sandali, hindi maikakaila na nilabag mo ang etika ng pamumuno noong pinili mong magsinungaling sa harap ng lupon noon. Dahil dito, ang komite ay nagpasya. Ikaw ay sinuspinde sa pagganap bilang Head of Emergency Department sa loob ng 1 taon. Walang bakas ng pagkabahala o pagrereklamo sa mukha ni Rafael. Yumuko siya ng may paggalang at tinanggap ang parusa. Tinatanggap ko po ang desisyon ng lupon ng may buong pagpapakumbaba. Nang matapos ang pagdinig, sabay kaming lumabas ng bulwagan ni Rafael patungo sa tahimik na hardin ng ospital. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag at ang mga bulaklak sa hardin ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. 1 taon kang mawawala ng posisyon, Rafael. Mahinang sabi ko habang nakatitig sa mga dahon na nahuhulog sa damuhan. Hindi ba nanghihinayang ka sa lahat ng pinagpuyatan mo? Humarap siya sa akin. Isinuot ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at ngumiti ng buong katapatan. Wala akong pinagsisisihan, Elena. Ang posisyon ay maari kong muling makuha sa pamamagitan ng tapat na trabaho. Ngunit ang mawala ng danggal at ang mawala ka ng tuluyan sa buhay ko dahil sa sarili kong kaduwagan, yon ang parusang hinding-hindi ko kakayahang bayaran. Tumigil siya sandali
Kinuha ang isang simpleng sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. At isa pa, bago ko simula ng aking suspensyon, may desisyon na rin ako para sa aking sarili. Binuksan ko ang sobre. Isa itong lihim na aplikasyon at liham ng pag-apruba para sa isang voluntaryong medical mission sa pinakamalayong parokya sa Samar, ang mismong barangay kung saan ako nagtago at naglingkod. Tiningnan ko siya ng may pagkagulat. Rafael? Sasama ka sa Samar? Kung pahihintulutan mo. Seryosong wika niya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Gusto kong magsimula doon kung saan mo natutunang muling bumangong mag-isa. Gusto kong matutunan kung paano maging isang tunay na doktor at isang mabuting tao ng walang dalang apelido o yaman ng pamilya. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo, Elena, kahit gaano pa katagal ang kailanganin. Nang sandaling yon, naramdaman ko ang pagtatapos ng lahat ng galit at hinanakit sa aking dibdib. Ang sugat ay naging pilat, at ang pilat ay naging patunay ng aming katatagan. Inabot ko ang kanyang kamay, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hinayaan ko ang aking sarili na ngumiti ng buong puso. Lumipas ang 2 taon mula nang gumuho ang mga kasinungalingan sa Benguien San Sebastian. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na mga hapdi, kundi naging mga aral na humubog sa aming pagkatao. Sa loob ng panahong iyon, tinapos ko ang aking master's degree sa nursing na may mataas na parangal. Ang aking pananaliksik ukol sa reforma ng mga pondo sa charity medical wards ay opisyal ng pinagtibay ng Department of Health at ginamit bilang batayan upang linisin ang sistema ng mga pampubliko at pribadong ospital sa buong bansa. Maraming malalaking ospital sa Maynila ang nag-alok sa akin ng mataas na posisyon bilang Director of Nursing, kasama ang malalaking sahod at benepisyo. Subalit ang lahat ng iyon ay tinanggihan ko ng may maayos na ngiti dahil ang aking puso at ang aking tunay na tahanan ay matagal nang nasa ibang lugar. Nasa Samar ako ngayon. Ang dating sirang klinika ng barangay ay isa na ngayong maayos at modernong community health center na pinangalanan bilang Ina ng Awa Medical Station, bilang paggunita sa aking yumaong ina. Dito, kasama ko ang mga masisipag na nurse at doktor na nagbuluntayong maglingkod sa mga taong madalas ay nakakalimutan ng lipunan. Sa labas ng klinika, habang pinagmamasdan ko ang mga batang masa yan nagtatakbuhan sa tabing dagat, kabilang na si Gabi na madalas magbakasyon dito kasama ang kanyang ama upang bumisita at magpasalamat. Naramdaman ko ang isang malamig at pamilyar na simoy ng hangin mula sa dagat. Isang lalaki ang lumapit sa akin mula sa likuran. Suot niya ang simpleng puting damit. Medyo namumula ang balat sa sikat ng araw dahil sa maghapong pag-ikot sa mga liblib na kabundukan upang magdala ng gamot sa mga mangingisda at magsasaka. Si Rafael. Tapos na ang kanyang 1 taong suspensyon sa Maynila. Subalit sa halip na bumalik sa marang niyang opisina ng Head of Emergency Department, pinili niyang manatili rito ng permanente, katuwang ko sa paglilingkod. Inabot niya sa akin ang 1 tasa ng mainit na kape bago, tumabi sa pag-upo sa bangkong kawayan sa harap ng klinika. Pagod ka na ba? Tanong niya nang may banayad ng iti sa kanyang mga labi. Umiling ako habang umiinom ng kape. Hindi kailanman. Mas pagod pa nga ako nung nagtatrabaho ako sa air-condition na opisina sa Maynila habang nag-aalinlangan sa bawat hakbang ko. Latawa si Rafael ng mahina sabay akbay sa akin. Ang mga kamay niyang dati ay puro pino at eksklusibo lamang sa mga aristokratang pasyente ay magaspang na ngayon, puno ng mga sugat ng pagtatrabaho sa nayon. Subalit para sa akin, yon ang pinakamagandang patunay ng kanyang pagbabago. Alam mo, Elena, wika niya habang nakatingin sa dulo ng karagatan kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Nung una akong tumapak dito,
Akala ko naparito ako para tulungan kang magilom. Nungit ngayon ko naintindihan. Ako pala ang tinulungan mong buuin muli. Ibinaba ko ang aking tasa at hinawakan ang kanyang kamay. Sabay nating binuo ito, Rafael. Hindi dahil sa utang na loob o sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi dahil dito natin natagpuan ang tunay na kahulugan ng ating propesyon at ng ating pagkatao. Sa ibabaw ng aming mga ulo, ang mga ibon ay lumilipad pabalik sa kanilang mga pugad, habang ang kulay kahel na kalangitan ay yumayakap sa buong kapuluan ng Samar. Wala na ang mga pangamba, wala na ang mga lihim na ikinukubli, at wala na ang mga anino ng nakaraan. Ang natira na lamang ay ang aming mga kamay na magkahawak ng mahigpit, handang harapin ang bawat bukas ng may malinis na budhi at wagas na pagmamahal. Isang taon matapos ang pinal na paglilinis ng pangalan at sistema sa Benven San Sebastian, ang maliit na parokya ng San Jose sa tabing dagat ng Samar ay nabalot ng kakaibang sigla at kulay. Ang mga haligi ng lumang simbahang bato ay pinalalamutian ng mga sariwang bulaklak ng niyog at mga puting tela na isinabit ng mga masisipag na mangingisda at magsasaka na tinulungan namin sa mga nakaraang taon. Walang mga mamahayag na may dalang malalaking kamera. Walang mga kilalang politiko o mga aristokrata mula sa alta sosyedad ng Maynila. Ang tanging naroroon ay ang mga pamilyar at tapat na mukha ng mga taga-baryo, ang mga kasamahang nurse na lumipad mula pa sa Maynila, si Nurse Karen, at si Don Ramon na ngayoy simpleng nakasuot ng barong Tagalog, tahimik na nakatayo sa isang sulok habang pinapanood ang lahat ng may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Ako ay naglakad sa gitna ng makitid na pasilyo ng simbahan. Suot ko ang isang simpleng puting bestyang, sa atin na tinahi ng mga kababaihan sa barangay, walang mamahaling brilyante o mahabang belo na sagabal sa paggalaw. Ang tanging alahas ko ay ang lumang stethoscope ng aking ina na maingat kong ibinilibot sa aking leeg sa ilalim ng aking simpleng bulaklak na kwintas. Sa kabilang dulo ng altar, naghihintay si Rafael. Suot din niya ang simpleng puting barong Tagalog. Wala na ang maskara ng pagiging isang mayabang na hepe ng emergency department. Ang nakatayo roon ay ang lalaking natutong lumuhod sa katotohanan, natutong magmahal ng pantay, at piniling iwan ang lahat ng karangyaan upang maglingkod kasama ko sa putik at alon ng Samar. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang kapayapaan na kailanman ay hindi ko naramdaman sa loob ng mga mamahaling silid sa Maynila. Ang bawat hirap, bawat luha ng pagtataksil, at bawat gabing pinagpuyatan ko sa pag-iisa ay nagbunga sa sandaling ito. Elena, mahinang sambit ni Rafael nang maabot ko ang altar. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang iniyabot ko ang aking palad sa kanya. Sa harap ng Diyos at ng mga taong ito, pinapangako ko na hindi na kita kailanman hahayaang mag-isa sa gitna ng bagyo. Ikaw ang aking tahanan. At pinapangako ko, Rafael, sagot ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata, nasasamahan kitang maghilom, maglingkod, at tumayo sa katotohanan saan man tayo dalhin ng ating mga paa. Pagkatapos bigkasin ng aming mga panata, kinuha ko ang gintong singsing mula sa hawakan ng maliit na abang bata, si Gabi, na masayang nakangiti habang bitbit ang una ng mga singsing, at isinuot ito sa daliri ni Rafael. Isinuot din niya ang sa akin. Ipinapahayag ko na kayo ngayon ay mag-asawa na. Wika ng pare, kasabay ng malakas na palakpakan at hiyawan ng buong simbahan. Paglabas namin ng pinto ng simbahan, sinalubong kami ng ulan ng mga puting petal, yun ang bulaklak at ng masayang tugtuging bayan ng mga lokal na musikero. Hindi ito isang marangyang kasalan sa isang grand ballroom sa Maynila. Ito ay isang pagdiriwang ng buhay, ng muling pagsilang
at ng tagumpay ng isang babaeng natutong ipaglaban ang kanyang danggal. Sa tabi ng dalampasigan kung saan humahampas ang banay, yad na alon, habang kayakap ko ang aking asawa at tinitingnan ang paligid na puno ng totoong pagmamahal, nalaman ko sa wakas ang sagot. Ang pinakamagandang tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa mga umapi sa iyo, kundi ang pagpapatayo ng isang bagong mundo mula sa mga abo ng iyong nakaraan, kung saan ikaw ang may hawak ng sarili mong tadhana.